Bukas po may malaking rollback sa diesel, gasolina at kerosene. Unang beses mula nang sumiklab ang giyera sa Middle East. May pansamantalang tapyas din sa excise tax pero sa LPG at kerosene lang. Hiling ng ilang grupo, alisin din sana ang value-added tax o VAT sa langis. Narito ang report. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Matapos ang anunsyong ito kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos na naunang inilabas ng Energy Department, tatalima bukas sa mga kumpanya ng langis. Ang ilan, bahagyang mas malaki ang bawas presyo kumpara sa inanunsyo ng gobyerno. Ang malaking bawas presyo bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo na epekto ng deklarasyon ni US President Donald Trump ng ceasefire sa Iran. Pero meron ding 10 to 13 pesos lang ang projection tulad ng supplier ng langis sa ilang independent gas station. Yung mga companies kasi, of course, they have their own computation, depende sa purchase period nila at saka sa negotiation nila with their suppliers. Malit din ang rollback kumpara sa suma total ng iminahal ng langis mula ng simula ng giyera sa Iran. Ang diesel na 48 to 65 pesos per liter lang noong huling linggo ng Pebrero, mahigit 164 pesos na noong isang linggo. Hindi rin maibabalik ng latest rollback ang presyo ng gasolina at presyo ng kerosene. Hindi masaya po kasi parang ganun din naman. Parang ganun pa rin po. Tataas din po yung sa susunod. Sapat ba yun 10 piso? Walang mangyari dyan. 50 noon. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Kanina inanunsyo ng Pangulo ang paunang pasya tungkol sa excise tax sa petrolyo. Tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Wala pang anunsyo kung isusunod ang diesel at gas sa bawas o suspensyon ng excise tax. Tatalakayin daw muli ito bukas ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Marami raw kasing kailangang isaalang-alang kung gagalawin ang buwis sa petrolyo, gaya ng panawagang tanggalan muna ito ng 12% VAT o value-added tax. About on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Sa pagdinig ng Joint Committee ng Kamara na Legislative Energy Action and Development o LEAD, pinabulaanan ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo ang sinabi niya kay Batangas si Representative Leandro Leviste na hinaharang umano ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-alis sa value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Sabi ni Kimbo, marami raw sa cabinet members, hindi lang si Recto, ang tutol sa pagbaba ng VAT. Kaya nanawagan si Leviste na pagbotohan ng pagpapababa nito. Pagpapababa rin sa VAT bukod sa excise tax ang hiling ng transport sector. Sinertify nyo as urgent ang pag-suspend sa excise
na dapat kasama ang value-added tax. Pero tayo pinabayaan natin hanggang sa ngayon. Binigyan ka na ng kapangyarihan pero ayaw mo pang gamitin. Bakit po? Paglilinaw naman ng Malacanang, Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan.